Gemini, Happy New Year! Tignan po natin kung ano ang mensahe ngayong first week of January 2024 para sa'yo. Tignan po natin kung ano ba yung magiging theme ng iyong first week. Okay, Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus. Tignan po natin kung ano ba ang tema ng iyong first week. Okay, meron tayo ditong dalawang cards, but this is Two of Pentacles. And we have Knight of Pentacles. Okay, parang ano kayo? Ano ba yung ningas kugon? Alam nyo ba yun? Yung ngayon, sobrang sipag ninyo. Mamaya, tinatamad na kayo. So, may mga ganyan kayo na sitwasyon or mararanasan. Ayan, or kayo to. Or kung hindi ikaw to, makakakita ka ng mga tao na ganito. So, sa umpisa, napakasipag. Tapos, mamaya-maya, ayun, tinatamad na. Hindi na alam kung ano ba yung gagawin or ipagpapatuloy pa ba yung gagawin nila. Tapos, medyo mag-ingat din kayo dito. Hindi ko alam kung may involve ba kayo sa isang tao na nagsusugal or yayayain ba kayong magsugal. So, tumanggi na lang kagad kayo kapag may nagyaya sa inyo ng ganyan. Tingnan natin. Kasi, that is a risky investment. Yes, yung ilalagay nyo yung pera ninyo sa sugal. Kasi, di ba, sugal nga. It's either you win or lose. Tignan natin, tsaka baka ma-addict pa yung iba sa inyo. Tignan po natin, Spirit Guide, ano naman yung mga magiging struggle mo ngayong, ngayong week na ito. We have 7 of Wands. Okay. So, meron nga dito, parang uubusin nila yung pasensya mo. Merong mga magta-take advantage sa'yo, pwedeng sa kabaitan mo. Yung ibang minsan, once ka maging mabuti, agarin na nila yon, no? So, medyo mag-isolate ka dito. Medyo lalayo ka. Actually, siguro struggle to kasi madaming nagbabantay sa'yo, madaming nakatingin sa'yo, madaming umaasa sa'yo, pwedeng madami kang responsibilities. We have the Hanged Man but in reverse. Okay, so medyo mahihirapan ka ditong magdesisyon. So you should always stand your ground. 'Di ba? Kung ano yung pinapaniwalaan mo, ayan, panindigan mo 'yan. Pero sabihin natin kung feeling mo naman, okay, yung sinasabi ng isang taong to is meron naman talagang, sabihin natin, may sense naman yung sinasabi niya, then pakinggan mo. But the final decision is nasa sayo pa rin 'yan. Okay, may mga tao din dito na wala ka namang ginagawa pero feeling victim. Ayan, meron ditong mga pa-victim na tao ka na makakadeal. So, medyo mag-ingat ka sa kanila. Tingnan natin, yun nga, siguro dapat iwasan mo na lang talaga sila. That's the only way para ma-overcome mo sila, yung mga tao na yan. Kasi, pwedeng kahit kausapin mo sila, is wala naman, lalabas lang yan sa kabilang tenga nila. Kasi nga, feeling nila, sila yung victim dito. So, may mga pa-victim ka dito na mga makakasama ngayong week na ito. Ayan, may mga sisihan pa dito. So, tipong sabihin natin, may pumalpak na isang desisyon, may hindi natuloy, ikaw yung sisisihin nila. So, umiwas ka na lang. Okay, kung alam mo naman na yung mga ugali nila, iwas ka na kaagad. Huwag mo na silang i-entertain. So, medyo napapaligiran ka dito ng mga, nakita ko, mga bad influences. Oo. Hindi ko alam kung meron dito nagtatanim ng tomato ba yan? Gemini, ayan. Hindi ko alam kung mahilig ba kayo sa tomato. Oo. So, tignan natin kung ano pa yung blessings naman na paparating para sa'yo. Okay? Tignan naman natin yung blessings para sa'yo. Spirit Guide, blessings po natin for Gemini. Ano po ang blessings natin for Gemini? Spirit Guide. Tignan natin yung blessings para sa'yo. Blessings, Spirit Guide. Mayroon tayo ditong flood. Okay. Meron tayo ditong child. So, may isang bata dito. Pwedeng anak niyan, pwedeng pamangkin. Or some of you, kung teacher yung iba sa inyo, student nyo ito, is pwede po na, ayan, papasayahin kayo ng taong ito, ng bata na ito. Or kayo to, kasi nga, yung iba mag-isolate kayo, di ba? Parang magagawa mo yung mga gusto mo. So, may chance ka naman dito para, alam mo yung parang bumabalik ka sa pagkabata. Gemini, nai-experience mo ulit yung mga bagay na gusto mong ma-experience nung bata ka. Siguro kasi ngayon, mayroon ka ng pera, 'di ba? Para bilhin yung mga gusto mo na hindi mo mabili dati. Ayan po.
Tapos, yon, more on bonding din with your kids kung meron po kayong mga anak. Meron akong dito, bonding na nakikita. So, mas magbibigay kayo ng oras sa kanila ngayong week na ito. We have food, eating, so baka may magmo-malling dito ngayong week o lalabas kayo. We have school. Ayun, sabi ko nga kanina, pwedeng may teacher dito, hindi ba? So, eto, meron tayong school. Pwede rin, could be, sabi ko nga, maglalaan kayo ng oras sa inyong mga anak or pwedeng sa sarili ninyo. So, meron kayong mga nire-review. Ayan, baka re-reviewin nyo sila. Or kayo to, magre-review kasi iba sa inyo is, could be, nagmamasteral or meron kayong presentation pagdating sa trabaho. Mga ganyan po. We have cat. Meron ba kayong alagang pusa? Or pwedeng meron kayong makakasalubong na pusa sa kalsada ngayong week na ito, or merong magpapa-adapt talaga sa inyo ng pusa. I mean, pupunta sa inyo, sa bahay ninyo yung pusa na yon. Pag pumapasok yan sa bahay ninyo or inaabangan kayo, mas maganda kung i-adapt nyo. Ayan. So, kayo yung napili niya na taga-alaga niya. So, tignan natin kung ano pa yung mensahe para sa'yo. Wait lang, kukuhanin ko lang pala yung cards. Wala pala dito. Ayan, tignan pa natin ano pa yung mensahe para sa'yo. Kanino kaya to galing? I can't come to you now, sabi ng tao na to. So, pwedeng ikaw yan, ikaw mismo yan. Kasi diba, pwedeng maraming magyayaya sa'yo dito, maraming tao na didikit sa'yo, kaya lang mga bad influences nga lang sila. So, pwedeng ikaw yung mismong lalayo. Ayan, kaya ito yung magiging dahilan mo. It's either busy ka, kaya di ka makakapunta, or ay, hindi ako pwede ng ganong oras. Ayan, magdahilan na lang kayo kung feeling nyo talaga yung tao na yun hindi nakakabuti sa inyo. Kaya lang may makulit dito, oh. Ayan, matotoxican kayo sa tao na yan. Kasi ang kulit-kulit niya. Oo, hindi niya maintindihan na hindi pwede. Hindi ka pwede nung araw na yon. Tignan natin. It's up to you kung paano mo ba sasabihin sa tao na yon na hindi ka talaga pwede by that day, by that time, or didiretsahin mo na lang talaga siya. We have answering the call. The time is now. Ayun nga. So, it's time kung naiinis ka talaga sa taong to or hindi mo talaga siya maka-vibes, is sabihin mo na lang siguro nga sa kanya. Ayan. Meron tayo ditong simplify your life. O sabi nga ni universe, huwag mong pahirapan yung sarili mo. Madalas naman talaga, Gemini, is tayo yung nagpapahirap sa sarili natin. May mga bagay kasi na kaya naman nating alisan, kaya nating magdesisyon, pero hindi tayo nagdedesisyon. Diba? Tignan natin ano pa yung mensahe for you. Mensahe pa po natin, spirit guide for Gemini. We have a cold beer. We have number 26. So, yung iba nga sa inyo, parang happy na kayo na kayong mag-isa. Ayan, no? Parang nag-chill lang kasi kayo dito, Gemini. Yan yun siguro yung mas gusto ninyo. Diba? Kaysa naman, meron nga kayong kasama, tapos puro kayabangan naman yung sasabihin sa inyo, edi manahimik na lang kayo sa bahay, diba? Or kung nasaan man kayo ngayon, at mag-chill na lang kayo ng mag-isa. So, eto na po yung inyong wishing candle. Ayan. Sindihan na po natin, unahin natin yung itim na kandila para ma-lift na yung mga blockages sa life mo. At kung meron mang nag-evil eye sa'yo, ibalik na po natin sa kanya or sa kanila. Wala ko ay pa magsindi. At red for love, passion, and courage. Green naman for good luck, money. Ayan po. Mag-wish na po kayo. Tandaan nyo po na yan ay may mga Latin prayers na, kaya ang hinihiling ko na lang talaga sa inyo is magtiwala po kayo pag kayo ay magwi-wish. If you have any doubts, mag-ano muna kayo, breathing exercises. Yan, pag wala na kayong doubts, tsaka kayo mag-wish. Ayan.
iseal na po natin ang wishes mo. Sabay-sabay po natin itong hipan in 1, 2, 3. Maraming salamat po and more blessings to come. Enjoy the rest of your week. Bye!